Sama-sama po nating kilalanin ang presensya ng banal na Santatlo sa ating piling. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ang ating pong misa ngayon ay para sa karangalan ng mahal na Birheng Maria. Humihingi po kami ng paumanin at pangunawa dahil sa delayed po ang pagdating ng mahal na patrona sa nakatakdang oras ng pagdating nito sa ating pambansang dambana. Nagkaroon ng problema ang sasakyan ng mga pari at gayon din ito ang naging dahilan kung bakit sila na udlot sa pagpunta dito sa ating bayan. Para po sa ikapapanatag ng kalooban ng bawat isa, ang kanila pong sasakyan sa kasalukuyan ay nasa pagting-alabang na daw po. At pagkatapos ng ating banal na misa, isasagawa natin yung ating unang plano ng pagtanggap. Uunahin po muna natin ngayon ang banal na misa. Kaya po sa mga kanina pa nandito, mga naghanda, nagsakripisyo, muli ang aming pong paghingi ng paumanhin at ang aming pong paghingi ng pangunawa sa inyong lahat. Ngayon, sama-sama tayong magpasalamat sa Diyos sa mga biyayang ating patuloy na natatanggap sa Kanyang kabutihan at kagandahang loob. Upang tayo maging marapat gumanap sa Kanyang banal na pagdiriwang, aminin muna natin ngayon ang ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala sa ating buhay. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya upang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong kami tuwangan ng banal na pananalangin ng mahal na Birhen upang kami lumaya sa lahat ng panganib at makapanatili sa iyong kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Hindi nagustuhan ni Jonas ang pag-uurong ng Diyos sa balak na paggunaw sa Ninive at siya'y nagalit. Kaya dumalangin siya, Panginoon, hindi ba bago ako pumunta rito ay sinabi kong ganito nga ang gagawin ninyo? At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagpala. Alam ko ring matyaga kayo, punong-puno ng pag-ibig at madaling mapawi ang galit. Mabuti pang mamatay na ako. Panginoon, ibig ko pa ang mamatay kaysa mabuhay. Sumagot ang Panginoon, anong ikagagalit mo, Jonas? Walang kibong lumakad si Jonas papunta sa silangan ng lungsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Pinatubo ng Panginoon sa tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbigay ng lilim sa kanya. Labis naman itong ikinagalak ni Jonas. Ngunit kinabukasan, ang halaman ay ipinasira ng Diyos sa isang uod at namatay. Sumikat ng matindi ang araw at umihip ang nakapapasong hangin. Halos mahilo si Jonas sa matinding init. Kaya sinabi niya, mabuti pang mamatay na ako. Sinabi sa kanya ng Diyos, dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya,
Oo, nagagalit ako. Ibig ko nang mamatay. Sinabi ng Panginoon, tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Wala kang hirap dyan, ngunit nalungkot ka nang iya'y mamatay. Ako pa kaya ang hindi malungkot sa kalagayan ng Ninive? Ito'y isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit na 120,000 katao na pawang walang malay, bukod pa sa makapal na hayop. Ang salita ng Diyos. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan, sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Poon ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Poon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo, magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Mga minamahal na mga kapatid, hindi po ito ang inaasahan natin ngayong hapon na ito. Ang inaasahan natin, mayroon tayong maringal na pagtanggap, susundan ng mga pagbati, susundan ng pagdiriwang ng banal na misa at ng pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria. Pero alam po ninyo, habang kanina na nagkakabali-baliktad na ang mga schedules sa bawat updates po na nangyayari sa akin, isa lamang ho ang pumasok sa aking isipan na katotohanang itinuturo sa atin ngayon. Sa totoo lamang ho, ang mga nangangasiwa ng pagdating ng mahal na patrona ay mahabang preparasyon ng ginawa at pagpaplano. Meron pa po kaming nalalaman na plan A at plan B. Pero minsan ganito din pala sa buhay natin, mga kapatid. Mayroon na tayong mga plano, pero may ibang plano ang Diyos sa buhay natin. May ibang plano at may ibang tinuturo ang Diyos para sa atin. Kaya naman sa halip na malungkot, sa halip na manghina ang loob, ang ipinapaalala sa atin ito, basta ang Diyos ang kumilos, siguradong mabutit maganda pa rin ang mangyayari. Maya-maya naman, nasa harapan na natin ang mahal na patrona.
pinag-iintay lamang tayo. Sapagkat sa tingin ko, ang itinuturo sa ating lahat ngayon ay hindi lamang kung papaano tumanggap ang isang bayang pinagpala, kung hindi papaano sumunod sa kalooban ng Ama ang isang bayang pinagpala, katulad nating mga mananampalataya at mga deboto ni San Antonio. Kaya nga mga kapatid, sa lahat po ng mga nag-intay kanina pa, sa mga nagsakripisyo, nagbigay ng kanilang sarili, alam po ninyo, sana manatili kayo pagkatapos ng banal na misa, sapagkat hindi pa natatapos dito ang ating pagdiriwang. Sabi nga, papunta pa lamang tayo sa exciting part. Kaya nga, sa lahat ng meron tayo ngayon, sa ating pagtitipon ngayon, papurihan at pasalamatan pa rin natin ang Diyos. Palakpakan natin ng ating Panginoon. Every relationship is a gift from God that assures us of His loving presence in our midst. Mga minamahal na mga kapatid, isang katotohanang sabihin na mahalaga ang bawat ugnayan na meron tayo sa ating buhay. Alam nating lahat, malungkot at mahirap ang buhay na walang ugnayan, na walang pakikipag-ugnayan. Bakit? Sapagkat isa sa mga pinaghuhugutan natin ng lakas, natin ng ligaya, ng inspirasyon, ay ang bawat ugnayan na meron tayo sa ating buhay. At ang bawat ugnayan na ito ay kasiguruduhan ng presensya at kasiguruduhan na hindi tayo nag-iisa sa buhay na ito. May nakakasama tayo, may nakakaramay tayo, may nakakatuwang tayo. At binabanggit ko po sa inyo ang mga bagay na ito, sapagkat sa diwa ng ating pagdiriwang ngayon, ipinapaalala sa ating lahat ang kahulugan at kahalagahan, hindi lamang ng mga personal na ugnayan na meron tayo sa isa't isa, kundi lalo tigit ang espiritual na ugnayan na umiiral sa ating buhay Kristiyano. At ano pong ipinapaalala sa atin? Ipinapaalala sa ating lahat ngayon na meron tayong isang mapagmahal na Ama sa langit. Isang mapagmahal na Ama sa langit. Sa ating mabuting balitang napakinggan ngayong araw na ito, inilagawan po sa atin ng tagpo na kung saan tinuruan ng ating Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad kung papaano magdasal sa pamamagitan ng panalangin na Ama namin. Sa panalangin ito, ipinapaalala lamang sa atin ni Hesus ng ating Diyos ay isang Diyos na Ama sa atin at para sa atin. Hindi siya isang malayong Diyos. Hindi isang Diyos na mahirap mahagilap. Siya isang Ama na mabuti at mabait, na patuloy na nagkakaloob ng mga biyaya at pagpapala sa ating buhay sa araw-araw. Amen? God is a Father who relates us lovingly in our everyday journey. At mula po sa katotohanan ito, malinaw na binibigyan din sa atin ang kahulugan ng pananalangin. At ano ang pananalangin? Prayer is first and foremost about our intimate relationship. Prayer is our intimate relationship with God. At mas magiging makabuluhan ang kahulugan ng panalangin sa ating buhay kung mauunawaan lamang natin na ito'y pakikipag-ugnayan natin sa Diyos na nakikilakbay sa atin. Ang pananalangin, mga kapatid, na hindi nagmumula sa nguso, kung hindi sa puso, ay una tigit sa lahat, pakikipag-ugnayan natin sa ating Diyos Ama. Sa madaling sabi, ang panalangin ay hindi ginagawa kung kailan lamang natin gusto. Kung kailan lang tayo may pangangailangan, kung kailan lamang tayo may libreng panahon at oras. Ang panalangin, hindi yan parang ATM machine na kapag nangailangan tayo ng cash, pupunta tayo at makukuha kagad natin ang nais natin. Tatandaan po ninyo, kailangan pong maging bahagi ng ating buhay, ng ating sistema sa araw-araw ang pananalangin.
sapagkat ito'y una't higit pagkilala natin sa presensya ng ating Amang nasa langit. At pangalawa, ipinapaalala po sa atin ng ating pagdiriwang ngayon na meron tayong isang mapagkalingang ina na iniakyat sa langit. Mapalad po tayo mga kapatid, sapagkat napili po ang ating pambansang dambana at parokya na dalawin ng orihinal na imahe ng makasaysayan at mapaghimalang imahe ng mahal na patrona, ang Nuestra Señora de la Asuncion, mula sa Southern Leyte. Mamaya, nandyan na siya sa kanyang paglalagakan. At ang imaheng ito, mga minamahal ng mga kapatid, ay magpapaalala lamang sa atin na meron tayong ina na palaging matatakbuhan, lalo tigit sa panahon ng ating pangangailangan. Ang mahal na ina isang napakagandang simbolo ng inspirasyon para sa ating lahat na mamuhay tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos. At higit sa lahat, napakagandang simbolo ng pag-asa sapagkat palagi niyang itinuturo ang direksyon patungo sa langit. Kung titinan niyong mabuti mamaya ang imahe ng mahal na patrona, sa inyong pagdadasal, tinan ninyong mabuti, hindi siya nakatingin sa inyo. Hindi siya nakatingin sa atin. Siya'y nakatingala. Ito'y nangangahulugan hindi niya tayo pinapansin, kung hindi palagi niyang itinuturo na sa pamamagitan ng ating pananalangin at paglapit sa Kanya, itinuturo niya ang daan patungo sa landas sa langit. At ito ay isang daan na kung saan mararanasan natin ang walang hanggang kaligayahan dahil wala nang makapapantay sa makapiling natin ng Diyos sa Kanyang kaharian. Kaya naman ang paalala po namin na mga lingkod pari ninyo, ng ating rektor at kura paroko at inyong katuwang na pari, kunin natin ang pagkakataon na ito para tayo'y makapanalangin sa mahal na patrona. Ibulong natin sa Kanya, ilapit natin sa Kanya. Sabihin natin ang lahat ng mga nararamdaman natin, ang mga gumugulo sa ating isip. Ang lahat ng ito, sabihin natin sa Kanya. At makakaasa tayo na ilalapit niya ito sa langit. Ilalapit niya ito sa Kanyang anak na si Jesus. Amen? Mga minamahal ng mga kapatid, nakakagaan po ng kalooban, hindi po ba? Na alam ninyong meron kayong maaasahan ng mga ugnayan sa buhay. Yung alam mong hindi ka nag-iisa. Yung alam mong masaya ang buhay, masarap mabuhay, sapagkat may nakakasama ka, may nakakaramay ka, may nakakatuwang ka. Hindi lamang sa personal na ugnayan, kundi lalo tigit sa spiritual na ugnayan na meron tayo. Sa diwa ng ating pagdiriwang ngayon, hilingin natin ang biyaya na sa pamamagitan ng pananalangin at pamimintuho, mas mapalalim natin ang ating ugnayan sa ating mapagmahal na Diyos Ama sa langit at mas mapalalim natin ang ugnayan sa ating ina, sa ina ng ating Panginoong Hesukristo, ang ina nating lahat na iniakyat sa langit. Tandaan at lagi nating isabuhay mga kapatid, every relationship is a gift from God that assures us of His loving presence in our midst. Amen. Manalangin tayo sa Amang nasa langit na mayroong ganap na pananalig sa Kanya. Ang ating itutugon, Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang simbahan sa buong daigdig naway magpahayag ng malalim na pananalig sa pagdating ng kaharian ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ng Ama.
Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, naway patuloy tayong nagdarasal at hindi magpadaig sa anumang tukso. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Tayo naway magkaroon ng sapat na makakain sa araw-araw na pangangailangan at magkaroon ng dakilang puso upang patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang mga may sakit at ang mga nakararanas ng paghihirap sa buhay, naway matulungan ng kanilang kapwa sa pagpapasan ng kanilang krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang mga yumao naway makita ng Panginoon ng harapan sa kanyang walang hanggang tahanan sa paraiso. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Diyos na aming Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong sumasampalatayang bayan, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapunuan upang kami ay maging handog na ikinalugod mo kailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Taas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod ng pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa ay nagbibigay buhay. Sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak,
ay magdulot nawas sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo at rin. pagpalain kayong lahat ng dakil at mapagmahal na Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.